Ang Pilipino na may kaso hindi talaga ligtas pag may warrant of arrest. Ang Pilipino ay hindi ligtas pag may warrant of arrest na kailangang harapin. Hindi naman inosente si Bato na sinosurrender ng Pilipinas. May kaso siya na kinakaharap sa ICC na kailangan niyang panagutan. Ngayon, lumabas din sa bibig ni Bato na sobrang loyal siya kay PRRD at sasamahan niya ito kahit saan man. Pero bakit ngayon bumabaliktad na siya at para na siyang kwanggol sa Senado? Tigil-tigilan niyo ako dyan sa panlilinlang ninyo na walang ligtas na Pilipino. Walang ligtas na Pilipino kung si Sara Duterte magiging presidente kasi bukod sa tanga, panggugulo lang ang gagawin. Kasi tingnan nyo, hindi pa presidente, ganyan nakagulo ang Pilipinas. O wag niyong sabihin kasalanan ni BBM yan. Because it's not. Gising-gising mga be. Hi, Jamagno, kaugkog mo. Ang statement ay mas magiging matibay kung legal standards ang pag-uusapan at hindi labels. Okay? Ang unang claim mo ay ang Pilipino na may kaso, hindi ligtas pag may warrant of arrest. Sa prinsipyo, Jam, tama lamang ito kung ang warrant ay valid at legally enforceable sa lugar kung saan ito ipapatupad. Pero hindi automatic na lahat ng warrant sa anumang bansa ay agad ipapatupad sa Pilipinas. Sa international law, may konsepto ng territorial jurisdiction at state sovereignty. Hindi porket may proseso sa ibang forum, automatic nang executable dito nang walang legal mechanism. Sa Pilipinas, Jam, ang pag-aresto ay karaniwang dumadaan sa ating sariling legal system at constitutional safeguards like due process, lawful authority, at proper implementation ng arrest procedures. Okay? Ang ikalawa mong claim ay hindi naman inosente si Bato dahil may kaso siya sa ICC. Jamagno, kauglato-lato. Legal correction lang ha. Ang pagkakaroon ng kaso ay hindi katumbas ng pagiging guilty. Sa constitutional systems at sa criminal justice generally, may presumption of innocence hanggang may final determination. Okay? May legal debate rin tungkol sa ICC jurisdiction sa Pilipinas dahil umatras ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Ang posisyon ng ICC ay maaari rin nilang tignan ang mga aligasyon sa panahon sa miyembro pa ang Pilipinas. Samantalang, may mga Pilipinong legal scholars at public officials na kumakestyon kung paano ito ipapatupad domestically. No? Ang punto rito, Jam, kaogbako kang, ang jurisdiction issue mismo ay legal question, hindi automatic proof of guilt. Okay? Ang iyong ikatlong claim ay bumabaliktad si Bato at nagiging kwanggol sa Senado. Jam, kaog pito-pito. Hindi rin automatic contradiction ang paggamit ng legal remedies. Sa ilalim ng rule of law, kahit sino, supporter man ng dating administrasyon o kritiko, may karapatang questionin ang proseso. Pangalawa, humingi ng judicial review. Pangatlo, maghanap ng legal remedy at depensahan ang sarili. Diba? Ang paggamit ng legal remedy, Jam, ay hindi pagtalikod sa prinsipyo. Okay? Bahagi iyon ng due process. For example, Jam, kapag ang isang tao ay naharap sa warrant sa Pilipinas at gumamit ng legal process, like sumuko, gaya mo, di ba? Sumuko ka nung may kaso kang kinakaharap. You were charged under Section 5 of Republic Act Number 9262, the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, which includes acts of psychological violence as defined in Section 3C. Di ba? Nagpiansa ka din. Sabi mo nga, I surrendered and posted my 72,000 pesos bail at dumaan sa korte. So, hindi natin agad sinasabing duwag iyon, Jam. Diba? Iyon ang normal na operasyon ng batas. Okay? Ang ikatlo mong claim ay walang ligtas na Pilipino kung si Sara Duterte ang magiging presidente kasi magulo na ngayon. Ito ay political prediction, Jam. Hindi legal conclusion. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang president, ang presidente, ang head of the executive branch at may pangunahing responsibilidad sa execution of laws and national administration.
Habang ang Vice President ay constitutional officer pero hindi automatic na siya ang may operational control ng buong executive machinery. 'Di ba? Kaya kung may usapin tungkol sa overall national governance jam, naong kaugtamban, ang accountability dapat nakabase sa actual constitutional powers ng bawat opisyal, hindi sa assumption jam. Hindi kailangang sang-ayunan si Senator Bato o si VP Sara para igalang ang due process jam. Okay? At hindi rin kailangang sang-ayunan ang ICC para kilalanin na may legal argument sa magkabilang panig. Ang rule of law means walang guilty by slogan at walang innocent by loyalty. Kuha mo? At sa usaping ito, Jam, gusto kong magbigay hindi lang ng legal lens, kundi biblical lens din, mga kababayan. Narinig natin ang pahayag ni Jam Magno tungkol kina Senator Bato de la Rosa at VP Sara Duterte. Pero may tanong akong mas mahalaga. Kapag may kaso ba, automatic guilty na? Kapag may legal question ba, bawal nang gumamit ng legal remedies? Kapag hindi tayo sang-ayon sa posisyon ng isang tao, pwede na ba natin siyang tawaging manlilin lang? Biblically, mga kababayan, hindi ganoon ang standard. Sa Deuteronomy chapter 1 verse 17, it says there, "You shall not show partiality in judgment. Hear both small and great alike." So ang prinsipyo ng verse na yan ay ang hustisya ay hindi nakabase sa ingay, hindi nakabase sa galit, hindi nakabase sa popular opinion, kundi sa tamang proseso at patas na paghusga. Sa John chapter 7 verse 24, it says there, "Do not judge by appearances, but judge with right judgment." Kaya, kung may legal issue, mga kababayan, pag-usapan ang batas. Kung may jurisdiction issue, pag-usapan ang proseso. Kung may warrant, pag-usapan ang enforceability at due process. Hindi sapat ang may kaso, kaya tapos na. Dahil kahit sa Biblia, mga kababayan, may proseso bago hatol. At kung sasabihin na ang paggamit ng legal remedies ay pagtalikod sa prinsipyo, tanongin din natin ang sarili natin. Kapag tayo ang nasa sitwasyon, hindi rin ba tayo hihingi ng abogado? Hindi ba rin tayo gagamit ng karapatan natin? Hindi kahinaan ng due process, mga kababayan. Hindi pagtatanggol sa tao ang paghingi ng tamang proseso. Okay? Ang tunay na rule of law ay pareho ang standard sa kakampi at kalaban. Okay? Ecclesiastes chapter 3 verse 16, it says there, "In the place of justice, wickedness was there." Ibig sabihin, kahit ang sistemang dapat para sa katarungan, pwedeng maimpluwensyahan ng emosyon, politika, o personal na bias. Kaya hindi sapat lang na sabihin nating may kaso. Dapat ang tanong, may due process ba? May tamang jurisdiction ba? May patas bang proseso? Di ba? Romans chapter 2 verse 1, it says there, "You who pass judgment do the same things." Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, mga kababayan. Ito ay paalala laban sa selective standards. Kapag para sa kakampi, sabihin, hintayin muna ang proseso. Kapag para sa kalaban, sasabihin natin, automatic guilty. Hindi iyon justice, mga kababayan. Hindi rin iyon biblical consistency. Sabi nga sa Job, chapter 29, verse 16, it says there, "I examined the case I did not know." Pansinin nyo yun. Hindi agad humatol. Hindi agad naniwala. Sinuri muna. Di ba? At Proverbs chapter 21 verse 3 says, To do righteousness and justice is more acceptable than sacrifice. So ibig sabihin, mas mahalaga sa Diyos ang patas na paghatol kaysa maingay na pagpapakita ng paninindigan. Hindi kahinaan ang legal remedy, mga kababayan. Hindi pagtatanggol sa mali ang due process. At hindi kabawasan sa paninindigan ang paghingi ng tamang proseso. Ang tanong ay hindi, sino ang gusto ko? Ang tanong ay, pareho ba ang standard ko kapag kakampi at kapag kalaban? Jamagno? Dahil ang tunay na hustisya, mga kababayan, hindi pumipili ng kulay. At last na Bible verse na aking isi-share sa inyo, Lamentations chapter 3 verse 35 to 36. It says there,
To deny a person justice, the Lord does not approve. Hindi sinasabing kapag hindi mo gusto ang tao, pwede nang baliwalain ang proseso. Hindi sinabing kapag may accusation, wala nang karapatan. Ang prinsipyo dito mga kababayan, hindi kinatutuwa ng Diyos ang pagbaluktot ng katarungan. At dapat nating tandaan, justice without truth becomes noise, and truth without fairness becomes abuse. Maraming salamat.